Okay? Ready po tayong tumayo? Tayo po muna tayo. Tayo po yung mananalangin. Okay na ako, Yalan. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Pinagpala po ba kayo? Pinagpalang umaga, hindi lamang po dito, kundi sa lahat pong nakakapakinig. Alam niyo po, nakakaabot po tayo sa Pasig, sa Taytay, sa Batangas. At napapanood po kayo ng mga kamag-anak ko, kaya nakakaabot po ito sa maraming lugar. Kaya po, isang pinagpalang umaga at sisimulan po natin ang gawain natin sa pamamagitan ng panalangin. Tayo pipimikit at tayo manalangin. Glory to God. Hallelujah. Lord, sobra-sobra po ang pasasalamat namin sa umagang ito. Sa kabila po ng lahat ng nangyayari sa aming kapaligiran, masaya pa rin po kami nagpupulit at papasalamat sa iyo. Dahil Lord, marami pong dapat ipagpasalamat sa iyo. Salamat po sa kalusugan, salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kaayusan, salamat po sa provision, at lalo na po sa protection na ipinagkakaloob mo, hindi lamang po dito sa amin, kundi sa mga mahal namin sa buhay, kung kahit saan man sila naroroon. At sa umagang ito, Panginoon, pupurihin ka namin at pasasalamatan, mag-aaral kami ng banal na salita. Ang tanging dalangin ko po sa oras na ito, kami pong lahat na narito at lahat ng nakakapakinig, buksan mo po ang aming spiritual eyes and understanding na maunawaan namin na sa mga last days na to, ang mga tao talaga po, Panginoon, ay wala ng panahon sa iyo. Hindi na po sila nag-iisip ng mga sinasabi nila. Pero Lord, salamat po dahil sa kabila po ng lahat ng ito, Panginoon, narito pa rin po kami at kahit minsan hindi mo po kami iniwan. Lord, kahit minsan hindi mo kami pinagkulang at lahat po, Panginoon, ng pangangailangan namin ipinagkakaloob mo. Yes. Kaya, Panginoon, salamat po ng maraming at sa oras na ito, tinatapas ko po yung bawat isa. Buksan mo po ang aming pangunawa, ang aming spiritual understanding at spiritual eyes, para po makita namin, Panginoon, ang mga salita mo na gusto mong makita namin, Panginoon. Ang dalangin ko rin po sa pag-aaral ng salita mo, Lord, bigyan mo po ako ng kaisipang katulad mo, bigyan mo po ako ng pusong katulad mo, ang Espiritu mo po ang mangusap sa aming kalagitnaan. At dalangin ko po sa music ministry na pinamumunuan po ni Ate Annabel, ni Kuya Boyet, o kung sino man pong aawit. Kami pong lahat, Panginoon. Lord, let your will be done sa buhay po namin, Panginoon. Magawa ni Annabel ang kanyang ministry para po sa iyo, para sa ikaluluwalhati mo. Lord, alam po namin malaki ang role ng music ministry, kaya alam ko pong inaayos mo ang music ministry sa lugar na ito. Kaya, Panginoon, ikaw po maitaas, ikaw po ang maluwalhati sa lahat ng gagawin namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. Amen. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Welcome back kay Lulit. Sino pa ba ang Boyet? Si Maria Ben. As usual, si Richelle. Ate Kisley. Hindi mahalaga kung sino man tayo o anong religion meron tayo. Basta, importante, we are united in faith. Yes. Amen. Kahit ako, laki na mong nagbago sa buhay ko simula nung ako'y nagtuloy-tuloy na. Sabi ko, Lord, ikaw ang gagawa lahat ng mga gusto mong gawin sa buhay ko. Yes, kasi lahat naman talaga tayo may mga calling, di ba? Yun ang natin na pagbutihin lang natin kung anong nararapat kay Lord. Hindi na natin pakikinggan yung mga nasa labas, yung mga kwento ganito. Kasi importante, sa kalooban mo, malinis ka, at saka ginagawa mo ito para kay Lord, hindi para sa sarili mo. Amen! Amen! Let's pray together. Let's pray Jesus today. Amen. Sa lahat ng ating mga nagawang pagkukulang, si Lord hindi nagkukulang niya. Amen! Amen. Kaya tayo'y magalak. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Andiyan naman kayo lahat! Amen! Walang malungsa! Amen! You are so
I see it coming down. God, you're so good. God, you're so good. I wanna sing your praise all along and every day. I said I worship you, my whole life through. You're so good. You're so good. I think it can be done. God, you're so good. What energy? God, you're so good. You're so good. I think it can be done. God, you're so good. I wanna sing your praise all the time and every day. I said I worship you, my whole life through. God, you're so good. You're so good. I sing it to it, God. God, you're so good. Sing it to it, God. God, you're so God is so good. Lahat ng ating mga nararanasan sa buhay, itong summer, kahit ako, nagkasakit din ako, pero mabait pa rin si Lord kasi isang araw lang ako nag-absent sa amin. Pero ganun pa man, nagtitake ka rin ng vitamins para lalakasan ng Amen. Amen. So glory to God. Glory to God. Amen. Listen verse 6. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Glory. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Yes, glory to you, Jesus. We praise you, Lord. Give us always the harmonious relationship in this church. So God, amen, hallelujah. Lord, we thank you for this weekend, oh God. We start today, Lord. Change every heart, oh God. Yes, okay.
Lord, you need your peace, O God. You need healing. God will give you. You need guidance. The Holy Spirit will guide you. Lord, I submit all my weaknesses, O God. Yes. Glory to you, Jesus. This is all for you, Lord. I can do nothing, Jesus. But your will be done, Lord. Your will be done. We are not worthy in front of you, Jesus, but we need you. Use us, O God. Use this Holy Spirit. We need guidance, O Lord. In this moment, O Lord, we leave our hands to you. We leave everything to you, God. Yes. For your protection and guidance, Yes. God, hallelujah, O Lord. We praise you. We magnify your name. Your word is the healing power of God. Yes. We thank you, Jesus. We thank you for the presence of your Lord. Yes. We continue to praise. We continue to worship. As we are here today, let's surrender everything to God. Yes, God, your will be done. Because your word is a faithful God. You are the faithful God. We are nothing. We are nothing in front of you, Lord. But this is all your. Wala kapantay ang pag-iibig ni God, di ba? Wala katumbas sa pagmamahal niya. Biruin niyo pag minsan, marirealize niyo na kaya mo pa ba? Yes. Hindi. Because God never leaves you. God is always faithful. Sabi niya, sinusubaybayan niya. So, as we cling to His love, remember that we are unfaithful. But Jesus is faithful within. Nakikita
Ang una pa na ugat ng aming labi. Mundo'y magunang matagal ng langit. Maghihang ang makasinuhay. Naghihirap ako Diyos sa habang panahon. Kataparan mo'y matibay na nandiyan. Sa bawat ikatinig, tagumpay man ay naroon. Taluyan ng pag-asa kung kailang ay diahon. Mag-iwan ang sabi, noon hanggang ngayon. You're always with us. You never leave us. At kahit minsan, you never fail us. Amen. Kaya Panginoon, sa umagang ito, salamat po ng marami at mag-aaral po kami ng iyong banal na salita para po sa ikaluluwalhati mo at ikakaayos ng buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, salamat po. Amen. At Rachel, kaya mo? Amen. Kaya mo? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Praise God. Hallelujah. O sige, para makarelax siya. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Hindi, salamat po sa Panginoon at natin po kami ng Diyos na walhati at maayos po. Yun lamang po ang ating, pag-uwi mo natin sa Pilipinas, yun nga, masaya at nakita yung pamilya, mga anak, magulang. Masaya po ako noon. Kahit na, ang sabi mo ay yung talagang talagang bagyo. Bagyo talaga. Sa pagbaba pa lang po ng aeroplano, ay talagang salubong sa amin talagang ulan. Bagyo talaga. Hindi kami nakauwi agad sa Mindoro dahil tulog kami na isang gabi dahil nawala ng biyahe ng barko. Kaya doon muna kami nag-stay sa anak ko sa Batangas. Ganun pa man po pero masaya po. Salamat po sa Panginoon dahil talagang kahit na yun nga ako nasasabi ko na malaki man o kunti ang dala mong pera ay kung ay nasa Panginoon talaga ang Panginoon na nagpo-provide na dahil naranasan ko na talagang ang pera ko lang ako talaga sa wallet, sasabihin ko, 200 euro. Totoo, 200 euro talaga. Ang inasahan ko lang mo ay yung sahod ko sa Baloagan ng 2,000 euro. Amen. Ayun yun talaga. Pero awa naman ho ang Diyos ay nakatawid. Kaya pa paano may nakabalik. Pero masaya ako dahil yun nga hindi ko akalain na bago ako bumalik dito, pumunta ako dun sa tiyo ko ng pastor. Pastor siya dahil nandun sa isang lugar na yun, nandun ang mga tiya ko, kapatid ng nanay ko, lahat sila doon. Ang wala lang mo ng nanay ko talaga. Ganun pa man ako yun, nagsimba ako dun sa kanya. Pero yun po na naranasan ko talaga. Naramdaman ko talaga yung Holy Spirit agad sa kanya. Amen. Dahil pag punta ko dun sa, hindi pa ako nakapasok. Tungtong ko pa lang mo dun sa may pinto. Talagang naramdaman ko yung Holy Spirit niya. At masaya ko yun. Dati Nora. Masaya ko yung tiyo ko na ilang bagay na ko. Matagal mo na hindi ko siya nakikita. Siguro natatandaan yung gano'n mo. Pero masaya ko ako. Masaya mo rin. At sabi niya, Nini, salamat naman at nakarating ka dito sa akin. Yun po ang masaya talaga ko siya at talagang naramdaman ko talaga ko yung Holy Spirit niya. At yun ang ko dahil kung ano yung naririnig ko dito sa church natin, yun ang naririnig na ko din sa kanya.
Praise na God. yung tinuturo talaga ako ni Pastor dahil sa grace din siya. Ayun ang naano ko talaga sa akin na masaya ako at talagang yun ang nararamdaman ko ng nung pumunta ako doon. At siguro at alam ko pa yung whole topic niya ay hindi ko akalain na yung verse na yung gustong-gusto ko, yung isipin mo ninyo, napapunta ko doon, yun din ang verse na yun ang inano ng tiyo ko, na yung Santiago. Kaya sabi ko, ako talagang kapoy, bless na bless ka ako. Kung yan, dahil hindi ko, tiyo, ano mo ba, na yung verse na yan ang aking yan ang aking paborito, sabi ko gano'n. Sabi ko gano'n sa kanya, talagang hindi ko, sabi ko, kaya lubos na lubos ang aking pasasalamat sa Panginoon. Kaya, pero yun nga ako, na yung saya ko, yun, hindi ko akalain na, yung sa band na meron din ako lungkot na yung nga na ko na dito. Sampol na ako ako na wala kasi yun. Praise God. Hallelujah. Kaya yun ang ko. Kaya pero, masaya pa rin ako at nakabalik kami ng maayos na ina. Amen. Yun ang inaano ko na talagang patuloy lang tayo. At talagang kumapit kung talagang nang mahigpit na hindi ho tayo malaglag. Amen. So, ano tayo, ay hindi tayo malaglag. Kaya yung mga sabi niya na kumapit hindi lang kapit, talaga yayapos ka. Para, yun ho ang para tayo ay laging. Sa manalangin mo na tayo, maging diretso lang o tayo sa Panginoon ay talagang pagpapalain mo tayo. Glory to God. Hallelujah. Gusto niyo ba ng binabato kayo? O ayaw ninyo? Gusto niyo ba ng buhay na walang nakikialam? Wala nang babato. Ibig sabihin, pagka walang nababato, wala kang bunga. Tama? Pero kapag ikaw ay ginugulo, ibig sabihin, namumunga ka na sa gana. Tama ba, Ate Sen? Praise God. Minsan kasi, sabi nga, kilala tayo ni Lord. Kilala niya tayo at alam niya kung hanggang saan yung ating capacity. So sometimes, may pinapahintulot ang Diyos na minsan magtataka ka, di ba? Magugulat ka, ba't kaya nangyayari ito? So meaning, meron pang inaayos ang Diyos, hindi lamang sa inyo, sa akin, o sa ating lahat. Amen? Pagka po naririnig ko yung mga, pagka may mga ganyan ako, masaya ako. Dahil alam ko, may gagawin ng Diyos na kakaiba. Amen? Sa akin po, yung mga ganyan, ano po yan, malaking blessing. Kasi alam kong may mangyayaring maganda na gagawin ng Panginoon. Amen? Yun lang makasama natin si Ate Maria P. ngayon, masaya na tayo. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay niya. Di ba? Sabi nga, yung isang kaluluwang makasama mo, libo-libong anghel na nagkakatuwa sa langit. So, kaya alam po natin yun. Kaya po nagwawala ang diablo dahil meron tayong nakikita sa ating hindi nakikita sa iba. Ganun po yun. So, magalak po tayo kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok. Sabi nga ni Ate, kasi verse na yun eh. Diba? Sabi niya, magpakatatag kayo. At hanggang wakas at ikaw ang maliligtas. Diba? Sabi, maging matatag ka, maging matapang ka. So, ngayong umaga, ang aaralin po natin, sabi nga ni Ate Hazel, under grace din yung kayang tiyuhin, kaya nararanasan din niya yung nararanasan natin ngayon. Kaya sabi nga, kung ano yung ibinibigay ng Panginoon, tanggapin natin ng buong puso, yakapin natin at ayusin natin. Let us embrace ourselves and let us continue in making ourselves acceptable to God. Kasi si Lord naman na magpapala sa atin, hindi naman yung ating kapwa. Amen? So, okay lang ba ikaw at Beck kung ikaw ay magsalita o ikaw? Hindi, bahala ka. Okay. Kung okay lang sa'yo. Hindi, kung ano. Okay. O sige. Magandang araw sa inyo lahat. Wow! Okay. Amen. Ang experience ko sa buhay, bago ko nakarating dito, isa po akong flucy. Direct highway, tulong ng kapatid ko na madre. Tapos flucy ako, tapos
Panginoon, pag magdasal ka talaga galing sa puso, Amen. wala akong uisip, walang pilos, walang medical, lahat. Pero nakapasok po ako sa immigration. Ewan ko lang po. Sa, Kabutihan ng marami Panginoon. nag-interrogation, tatlo yung interview doon po sa loob. Tapos pinapilang po ako ng Italian talaga na buti yung process ko po process ko po sa Makati is na-remember ko po lahat. Yun na po, yung sawa naman yun, kasi ang hirap daw pasukin na lugar ng tula. Amen. Totoo. Wala akong lahat eh, wala akong papilis lahat. Swerte ko lang po. Hindi swerte yung pagpapala galing sa Diyos. Kasi nagdasal ko din siya eh. Kaya nga. Galing sa puso. Amen. Tapos, napunta na po ako dito, marami din ng babato. Siguro, siguro. Kaya ako pinagpala. Opo, yung Relax ka lang. magagaling sila pag mag-day off ako. Magsisimba ako kahit isang oras, pagbalik ko niyan. Pinto, bagsak, lahat. Yung na-experience ko, lumayas din ako doon, kaya ako napunta dito sa Caserta. Kasi Praise kahit God. umulong dito. Grabe dasal ko nun. Paano ako makalabas? Kasi pag isang tunog lang, gigising agad kasi si Simura eh. Isang tunog lang. Pero yung time na yun, bag dito. Ang sira sa pinto. Tinutulog siya ni Lord. Pagkakantay ko po. Hindi. Nagamit ko yung paa ko, yung ansinara ko. Kasi walang walang tutulog eh. Tapos yung sagit. Umakyat ka. Oo, scouts, yes. Tapos yun. May tumulong din doon na hindi marunong mag-English. Sa Francia, naging kaibigan ko din pag magtago lang ako ng basura. Siya yung tumulong sa akin paghatid ng doon sa istasyon. Hindi ko pa naman alam kung saan yung istasyon. Paano bibili doon ko natutunan lahat. Tapos sa Caserta, tapos papuntang galing na puli, papunta dito. Yun, natuto ako mag-isa na kahit ibang-iba dito kasi yung istasyon, iba-iba. Yung itsura, iba sa Dubai, iba sa Macau. Kaya. Yan, dasal ka lang ng dasal kasi wala akong makapitan eh. Si Lord naman talaga. Oo. Sarili ko lang talaga. Pag magdasal ka lang talaga galing sa puso, yung tulungan ko talaga. Amen. Glory to God. Okay. Praise God. Totoo naman, kahit ano ang religion mo, kahit yun yung sinasabi namin, dito po sa TNDC Welcome, kahit ano ang religion mo, ang pinag-uusapan dito, relasyon sa Diyos. At saka si Kristo lamang ang itinataas namin, wala ng iba. Si Jesus, na pwedeng magbago ng buhay natin. Amen? So, salamat kay Ate Maria Pe sa magandang patotoo at kay Ate Rachel. So, pupunta na tayo dun sa ating topic. Ate Kisly, pakibukas yung example of sige, yan. A true servant of God. Si Nehemiah. Alam niyo po ba na halos isang buwan ko na itong gustong ituro at pinag-aaralan? Pero sabi nga, ang Diyos may tamang oras. Pero grasya pa rin po yan. Amen? So, sabi po doon sa, para po for the sake of wala nung mga nakakaraan, ang inaaral po natin ay grasya. Ang mayamang grasya ng ating Panginoon. Sabi ng iba, paulit-ulit daw. Sabi ko, kaya ko inuulit-ulit para matandaan. Di ba? Sabi nga, kung wala ka pang totoong Kristo sa puso, mahirap tandaan. Pero kung may totoo kang Kristo sa puso, madaling tandaan. Amen? Bakit? Kasi yung Espiritong tinanggap mo na tatak natin, ang mga Kristiyano tumanggap sa Panginoon, tinanggap si Kristo, meron kang Espiritu ng Diyos. At yung Espiritu na yon, kapag naniniwala ka, yun yung magre-record at magre-remind sa atin ng lahat ng dapat nating alalahanin. Okay? Sabi po, as each of one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Sabi po sa Tagalog, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, pakitaas at Kristi, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So katulad po nung prayer natin,
Tayo po kasi mga pinili ng Diyos, tayo ay isinat apart, tayo ay hiniwalay, tayo ay tinubos niya at tayo ay binigyan niya yung mayamang grasya sa buhay ng bawat isa. So kaya ang sabi, kung tinanggap mo talaga ang mayamang grasya at yung mga spiritual blessings na pinag-aralan na natin ng mga nakaraan, dapat gamitin natin ng tama, ng naaayon sa kalooban ng Diyos. At kapag ginamit natin yan, tayo rin ang makikinabang. Sabi nga ni Ate Maria lahat ng panalangin, alam mo, dinidinig ng Panginoon, depende sa laman ng puso mo. Kung malinis ang puso mo, pakikinggan ka ng Panginoon. Amen? At kahit pa anong relihiyon mo, basta si Kristo ang tinawagan mo, at malinis ang puso mo, because He is the grace. Grace and Jesus is one. Iisa lang. Sabi po, ang God's grace is not only in our initiation to God's family, but grace is there to help us in our continuation with our relationship with God or in our Christian life. Sabi nga, ang grasya ang tutulong sa atin. Siya yung magbibigay ng guide, magbibigay ng, kaya nga katulad ng sinasabi ni Ate hindi niya alam kung anong gagawin niya. Wala siyang ginawa kundi manalangin. Si Lord lang naman talaga ang tatakbuhan mo, di ba? So, dadaling ka niya sa tamang direksyon, dadaling ka niya sa tamang tao. Kaya nga sabi, grace is not only our initiation to our God family, but grace is there to help us in our continuation with our relationship with God or in our Christian life. So sabi, the grace who saved us will also empower us to live a productive, colorful, and satisfying life. Can you imagine kung si Ate Pe nandun, ang buhay ba niya satisfying? Ang buhay ba niya ay colorful? Ang buhay ba niya magiging productive? Siyempre, takot ang namumuhay, di ba? Kaya tayo po, ang kalooban ng Diyos, maging maayos tayo, maging masaya, magkaroon ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Amen? Praise God. So sabi po, we need grace in 5 areas of our lives. Kailangan natin lahat ang grasya. Ang una, saving grace, yung kaligtasan na tinanggap natin. Sabi nga, God's power and ability to save us, to forgive us our sins, kapangyarihan ng Diyos at abilidad na iligtas tayo, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at gawin tayong bagong nilalang. So kapag na kay Kristo ka, bagong nilalang ka na kung tinanggap mo si Kristo sa puso mo. Amen? Sabi po, sanctifying grace, meron po tayong yan. Sinanctify niya na tayo. Nung namatay siya sa krus, tinubos niya tayo. God's power and ability to purify us and enable us to live a holy life in this corrupt world. Ibig sabihin, siya yung tutulong para tayo mamuhay ng maayos, mapayapa sa mundong ginagalawa na natin na punong-puno ng kaguluhan. Ang tanong nga minsan, bakit kaya sabi nila may Kristo sila pero gulo pa rin, di ba? So meaning, wala pang totoong Kristo yung mga taong ganon. Amen? So sabi po sa Titus, bakit po? Ito po yung sinasabi ng Titus 2:11-12. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay nihanag na sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makabagdong pagnanasa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng lakas ng Diyos. Matuwid, nakaka-Diyos. So, ang gusto niya, maging maayos tayo para tayo pagpalain, di ba? Ayaw niya ng kaguluhan. Glory to God. Sabi po, meron pa rin po number 3 is strengthening grace. Siya yung nagpapalakas. Bakit? Kapag si Ate Pay nanghihina, anong ginagawa niya? Nananalangin siya. So, lumalakas siya, di ba? Nagkakaroon siya ng pag-asa. Kaya niya. Kaya ko ito. Di ba? Parang tipong ganon. Sige, Ate Kisti, pakitaas. God's, ito po yung kapangyarihan ng Diyos at abilidad ng Diyos para ikaw ay palakasin. Bigyan ka ng inspirasyon na maging matagumpay ka. Sabi nga, na ikaw ay manugumpay sa gitna ng iyong kapighatian at problema at mga circumstansya ng iyong buhay. Amen? Amen. So, naging matagumpay siya dahil kasama niya at nananalangin siya lagi sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Kaya pala hindi ko tinuro itong nakarang panahon, itong nakarang linggo. Okay.
Sabi po, dahil siya una, may savings na siya, may sanctifying, meron siyang strengthening grace, sharing grace. Ito po yung meron tayo lahat na kailangan nating i-share. Ngayon, para po makakilala din yung kasamahan natin, alam natin na kung ano yung tinanggap natin, yun lamang ang pwede nating i-share. Kung sinishare natin hindi maganda, mukhang wala tayong tinanggap. Tama? Pero kung tinanggap mo yung mabuting bagay, makikita yun sa buhay mo. At kahit hindi ka magsalita, makikita sa klase ng pamumuhay mo kung meron kang Diyos sa puso mo. Amen? Amen! Sabi niya, paulit-ulit sa pastora, paulit-ulit na nga, hindi pa rin nauunawaan eh. Praise God! Hallelujah! So ano pa po? Sharing. Sabi po, God's ability. Ito po yung abilidad ng Diyos para ma-meet yung lahat nating pangangailangan. At willing tayong ibigay ng masaya sa ibang tao. Alalahanin natin, kaya tayo pinagpapala, kaya tayo ibinibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan natin, hindi lamang tama-tama, hindi lamang sapat, kundi sobra para ito ay ibahagi natin sa iba. Amen? Katulad ng paulit-ulit. Hindi ka pwedeng magbahagi ng wala ka. Kung ano lamang ang meron ka, yun lamang ang pwede mong ibigay. Amen? So sabi po, ang huli pong nilagay ko ay serving grace. At kapag meron ka ng lahat ng yan, wala kang hahangarin kundi ang makapaglingkod ka, una sa Panginoon, pangalawa sa iyong kapwa. Para maranasan din nila yung lahat ng pagpapalang naranasan mo, na ibahagi mo yung karanasan mo, katulad nga ni Ate Rachel. Pagpunta niya doon, natuwa siya, tuwa rin naman yung kanyang Diyos. Biruin mo nga naman, ang layo tagal nila hindi nagkita. Pagkikita nila, parang silang born again. Pastor pa yung uncle niya. Baka kung ako yung magtatalon ako sa tuwa, di ba? Imaginein mo na nasa Panginoon siya. So, kaya ang hahangarin ng mga taong tumanggap ng pagpapala galing sa Diyos, ang maglingkod. Tama? Kaya nga sabi ko, ang paglilingkod, hindi yan sa pilitan, kusang loob, kusang pagtanggap, at kusang paglilingkod. Lahat ng ginagawa natin dito, hindi sa pilitan, hindi tayo nag-o-order. Kung hindi, kusang loob. Dahil naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, naranasan mo ang kanyang pagpapala, naging masaya ka, gusto mong ibahagi yung naranasan mo. Tama? Glory to God. So sabi po, serving grace is ang kapangyarihan at abilidad ng Diyos na maglingkod sa Kanya at sa iba nang merong divinely gifts, merong spiritual gifts at karunungan, wisdom. Yung pong aptitude ay wisdom, karunungang nagmumula sa Panginoon. So, hindi ka pababayaan ng Diyos na maglingkod ng empty-handed. Ite-train ka, tuturuan ka. Kaya nga tayo lagi nasa church di ba? Amen. Para yung natututunan natin, maibahagi natin ang totohanan. Tama? Amen. Kasi kung walang nagbahagi sa atin ng araw, wala din tayong lahat dito. Di ba? Kung walang nagbahagi sa akin, wala akong dito ngayon. Di ba? So, eto po. Tingnan natin yung ating mga sarili sa buhay ni Nehemiah. Nehemiah, story is a good example of God's grace. So, kahit po yan ay sa Old Testament time, ang Diyos ba ni Nehemiah at Diyos natin magkaiba? Amen. Iisa lang, di ba? Sabi nga, yung Old Testament time, nakatago ang ating Panginoon, hindi siya nakahayag. Sabi, anino ng darating. Pero, andyan na rin. Kaya, pag binasa natin ngayon ang Old Testament times, pwede nating basahin sa lens of grace, sa lente ng grasya, hindi po sa lente ng law. Okay? So sabi po, si Nehemiah po ay isang Hudyo. Naalala niyo po sa anong buhay ni Daniel, ni Jeremiah. Siya po yung mga propeta ng Diyos na nung sila ay nagalit ang Panginoon sa kanila, ipinatapon sila ng 70 years. They were exiled in Babylon. At kasama dyan si Nehemiah. Tingnan niyo po ha. Nung malaman ni Nehemiah ang kalagayan, basahin po natin. Sige, basahin nga natin. Nehemiah chapter 1 verse 1 to 11. Noong ikasyam na buwan, ang buwan ng Kislev, naging 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes sa Persia. Naroon ako sa Okay, sandali.
Yung panahon yan, kung titingnan natin, ay buwan ng November o December. In between November and December. Sige, tuloy tayo. Doon ay pumunta sa akin ang isa sa mga kapatid ko na si Anani. Galing siya sa Juda kasama ilang kalalakihan. Tinanong ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyo na nagsibalik mula sa pagkakagyan ng Babylonia. Sumagot sila, labis na nagkailangan ng mga nagsibalik sa Juda. Tinutuya sila ng mga tao sa paligid nila. Hanggang ngayon, sira na rin ang pader ng Jerusalem at sunog ang mga pintuan ito. So, taga muna. Ano ang kalagayan ng mga bumalik na, ng mga nagsibalik? Di ba? Tinutuya. Wasak. Wasak ang kanilang mga pader. Kung titingnan natin sa ating kasalukuyan, nung wala pa tayo kay Kristo, buo ba kayo? Di ba? Ang gulo ng buhay natin nung wala tayo sa Panginoon, nung wala tayo kay Kristo, magulo ang buhay natin, wasak din ang ating mga pader, wasak din yung ating mga buhay. Tama? Pero nung nakita natin si Kristo, naayos ang ating buhay. So, kung ihahalin tulad po natin yan sa ating kapanahunan, tayo po ay mga construction ng ating kapwa. Tama? Nung pong araw kasi, physical ang labanan, physical ang ginagawa. Pero in our times, spiritual battle at spiritual na pakikipaglaban ang ating ginagawa. Tama? Kasi po ngayong panahon natin, nung dumating si Kristo, meron na tayong espiritu. Sila noon, wala sila. Ang meron lang yung mga piniling tao katulad ni Nehemiah. Okay? So sige po, ano pong sabi? Ate Kisri, pakitaas. Nang marinig ko iyon, umupo ako at umiyak. Ilang araw ang nagdadalang hapit, nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos ng kalangitan. Sinabi ko, Panginoon, Diyos ng kalangitan, makapangyarihan po kayo at kamanghamanghang Diyos. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan ng may pag-ibig sa mga umiibig sa inyo at umupad sa inyong mga pautos. Akong lingkod niyo ay nananalangin araw at gabi para sa bayan ng Israel ng mga lingkod ninyo. Pakinggan niyo po ako at tugunin ang dalangin ko. Okay, doon muna tayo. Anong sabi niya? Sinabi niya, Panginoon, ikaw po ay kamanghamanghang Diyos. Di ba? Sinabi ba niya yung kung ano-ano? Sinabi rin niya yung kanyang sitwasyon. Di ba? Sabi niya, kahabag-habag po ang aming kalagayan. Sabi niya diyan, akong lingkod ninyo ay nananalangin araw at gabi para sa bayan ng Israel na mga lingkod ninyo. Pakinggan niyo po ako at tugunin ang dalangin ko. So, makikita po natin yung puso niya. Makikita po natin kung anong pagkatao niya. Siya po ay, kung tutuusin, siya po ay malayo na ang kanyang narating. Kasi cupbearer siya eh, taga-silbi siya ng inumin ng hari. So magandang posisyon niya. So makikita po natin yan, okay? So, ano pa yung sinabi? Sinabayan ko sa inyo ang mga kasalanan namin mga Israelita. Pati ang mga kasalanan ko ang aming mga ninuno. Lubha kong napakasama ang ginawa namin sa inyo. Hindi namin tinutupad ang mga utos ninyo at mga tuntunin binigay sa amin. Okay, so, dyan lang tayo. So, anong una niyang ginawa? Ibinigay niya sa Panginoon ang hiningi niya ng tawad, yung kasalanan ng buong bayan, kasalanan ng kanyang pamilya, kasalanan ng mga tao, at higit sa lahat, kasalanan din niya. Tama? Alam niyo po, pag ganyan yung ating paglapit sa Panginoon, maririnig agad niya tayo. Kasi, sabi nga, pag lumapit ka dapat, you have a humble heart. So, anong makikita mo sa kanya? Yung humility. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nandun ang pagpapakong-baba. Halimbawa, katulad ni Ate Maripe, magyayabang pa ba siya sa Diyos noon? Ano na nga siya? Di ba? You need help. So, dapat ka magpakumbaba sa Diyos at magsabi ka ng totoo. Kasi minsan yung panalangin ng iba, pati Diyos binobola pa, di ba? Ay alam naman natin ang Diyos, hindi natin pwedeng bulahin. Praise God. So ano po sabi niya? Ate Kisli?
Alalahanin mo ninyo ang sinabi niyo noon kay Moises, kung kayong mga Israelita ay hindi maging matapat sa akin, pangakalaking tuwangang para malapit ko kayo sa ibang mga bansa. Ngunit kung manunumbalik kayo sa akin at tutupad sa mga utos ko, kahit mangalat pa kayo sa pinamalayang lugar, titipunin ko kayo muli sa lugar na pinili ko upang ako ay tarahay. Eh, hindi ba ganyan din tayo? Sabi niya, tingnan nyo, meron silang padrino, di ba? Si Moses. At ang minamention nila, yung mga pangako ng Diyos kay Moses, hindi ba tayo, pag tayo lumapit sa Diyos, may padrino pa ba tayo ngayon? Hindi ba? Sabi nga, ngayon nakakadiretso na tayo sa Panginoon. Simula nung mamatay ang Panginoon at siya'y nabuhay, ibinigay sa atin ang kanyang Espiritu anytime we can call from God. Di ba? Kaya nga, pagka ang puso mo ay nakita ng Panginoon, talaga namang tutugunin ka agad. Di ba? Katulad na nangyari kay Ate Pe, di ba? That is a good example. Kaya, sabi nga niya, alalahanin po ninyo ang sinabi niyo. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Lahat ng Word of God. Halimbawa, nangangailangan ka ng pera sa ating kapanahunan. Ano sasabihin mo? My God shall supply. Philippians 4:19. All my needs according to His riches and glory. Di ba? Buhat sa kayamanang hindi mauubos ng langit, ibibigay niya lahat ng aking pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba? Yan yung ating mga sinasabi. Hindi na katulad nun. Iba na. Tama? Because we are now in the grace of God. Praise God. Hallelujah. Pero pwede pa rin natin gamitin, Panginoon, ang sitwasyon ko, katulad ng sitwasyon niya, kailangan ko ng himala. Jeremiah 33:3. Sabi niya, kung tatawag ka sa akin, dirigin kita at magpapakita ko sa iyo ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Tama? Amen. Totoo naman. Sino magsasabi na magiging maayos siya, di ba? Nandun ka sa period na ano, pero ang Diyos, basta nakita niya yung puso mo, maniwala kayo, kahit sino pa kayo, tutugunin kayo. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Glory to God. Hallelujah. So, kaya naman sabi niya, sinabi niya yung sitwasyon, pinangalat mo kami dahil matitigas ang ulo di ba? So, parang tayo, kahit nasa Panginoon na, pabalo-baloktot pa. Tama? Kaya tuloy, balaktot din ang buhay. Tama, Ate Nora? Tumatawa ka ha? Pwede ba yung mga, meron lang akong papakiusap sa inyong lahat. Simula ngayong araw na ito, lahat ng nakikita yung negative sa atin na lang yun. Pwede? Kasi alam niyo kung bakit? Pagka kasi nilalabas natin yung mga negative, ini-entertain natin yung kaaway, yung tuwa, ang diablo, di ba? So, ang ilabas nyo yung magandang balita. Ang isabihin ninyo, ang ganda ng aming inspiring, yung aming pinag-aralan. Tama ba? Yes. Glory to God. Ganito na lang tayo ngayon. At maniwala kayo, gagamitin kayo ng Panginoon para sa iba at pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Praise God. Ito mo sabi niya, ngunit kung manumbalik kayo sa akin at tutupad sa utos ko, kahit mangalat pa kayo sa pinakamalayang lugar, titipunin ko kayo muli sa lugar na pinili ko upang kayo'y parangalan. So, yan po yan. Tayo, pinili tayo ng Diyos, kaya tayo narito sa church, na dapat, ang gusto ng Diyos, maparangalan tayo in the future. Di ba? At ngayon pa lamang, pinaparangalan na kayo. Di ba? Tama ba? Yung bang naging maayos ang buhay ninyo, hindi pa kayo natutuhan yan? Amen. Yung bang ikaw ay nakakapagpadala ng pera para makapag-aaral ang anak mo? Hindi ba naiiba yan? Yung bang nakapagpatayo ka ng bahay dahil sa kabutihan ng Diyos? Amen. Kaya nga, sabi niya doon sa Deuteronomy, huwag niyong kalilimutan pag kayo nakatira na sa magarang bahay. Deuteronomy 8:18, kung hindi ako nagkakamali, alalahanin ninyo kung sino nagpapalakas sa inyo. Si Lord, di ba? Saan nyo kinukuha yung strength nyo? Kay Lord, katulad ng ating pinagbasahan diyan na in strengthening grace, serving grace. Kaya ang gusto niya, gawin natin sa ating kapwa yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Huwag tayo, alam niyo po, yung mga maliliit na bagay, huwag po natin pansinin. Kahit tayo naaargabyado, let it be. Praise God. Pinagkakatiwala ko na lang po sa iyo. Di ba? Praise God. So, kaya nga sabi, ngunit kung manumbalik, alam niyo katulad na sinabi ni Ate Rachel kanina, lumapos ka na. Yes.
Simapos ka na sa Panginoon, huwag yung nakahawak lang sa kamay, baka dumulas ka pa eh, di ba? Kaya nga dapat talaga nakayakap ka. Kaya nga sabi, di ba, ako ang puno at kayo ang mga sanga. At kung kayo nakakabit sa puno, mamumunga kayo. At hindi pilit ang bunga nyo, hindi luoy. Di ba kaya yung iba naluluoy, pabitaw-bitaw, pupunta rin, pupunta doon, pabitaw-bitaw. Tama? Pero kung ikaw ay nakapix, kung ano ang pinaninindigan mo, bubunga ka ng kusa, hindi ka pilit. Praise God. So ano pa yung sinabi niya? Kami po, Ay mga lingkod nyo at mga mamamayan ng niligtas sa inyo sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. okay, naalala nyo, nung iniligtas siya sa Ehipto ng bayang Israel, hinati niya ang dagat, di ba? Sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan, ginapi niya lahat ng kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng pakikipagbakbakan. Tayo, in our time, hindi natin ginagawa yun ngayon, di ba? Ang labanan natin is spiritual. Kaya dapat ang salita ng Diyos nasa puso nating lahat. Kasi yun ang gagamitin nating pananggalang sa laban na ginagawa natin. Amen? At nung tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin ang lahat ng pagpapala. Ang gagawin mo lang, susunod ka sa kalooban ng Diyos at ang Diyos ang mag-aayos ng buhay mo. Amen? Hindi mo kailangang mag-struggle, makaawa sa Diyos. Sumunod ka lang sa kanyang kalooban, He will put everything in your life into places. Ilalagay niya yan sa mga lugar, ang mga anak mo, ang lahat ng bagay sa buhay mo. Amen? So, marami rito na gano'n, kayo lahat, alam ko, gano'n na nangyari sa inyo. Kaya huwag na nating pabayaan, katulad ng sinabi ko kagabi, doon sa Bible study natin, pwede ba akong makiusap na tayo magkaisa, magkaroon tayo ng unity in spirit, and let us go forward at gawin natin kung ano ang pinagkagawa ng Panginoon. Amen? Dahil hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon para makapaglingkod. Samantalang tayo, binigyan tayo ng pagkakataon. Dahil tayo mga pinili niya, para tayo mamunga. Hindi tayo para, sabi ko nga, we are here to create peace. Yun naman ang matagal na nating ipinapanalangin sa Diyos. Kapag ka ba ikay may kapayapaan, natutulog ka ba na mahimbing? Amen. O, kapag wala ka ba kapayapaan, ano mangyayari sa iyo? Oh, di ba? Alam nating lahat yan. Praise God. So, ano sabi ni Nehemiah? Ano panalangin niya? Basahin nyo nga. Sabihin nyo, kunyari kayo yan. Sige. Kami po ay mga lingkod nyo at mga mamamayan ng niligtas sa inyo sa pamagitan ng inyong Okay. sa taas. Panginoon, hindi niyo po ang dalangin ko na inyong lingkod at ang dalangin ng iba ng inyong mga lingkod na nasisiyang igalang kayo. Bigyan niyo po ako ngayon ng tagumpay sa paglingkod sa akin at naway kabutihan ang mapakita niya sa akin. Tingnan niyo po ang kanyang panalangin. Ganyan ba kayo? Amen. Di ba sabi natin, Lord, ako'y anak mo. Tinubos mo ako na yung dugo at ng iyong katawan. Kaya, sa pamamagitan ng iyong stripe, I am completely healed. Kung may sakit ka. Di ba? Ang sabi mo, you will supply all my needs. Tinubos mo ako, anak mo ako. At bilang anak mo, hindi mo ako pagkukulangin. Hindi mo ako pababayaan. Amen? At naranasan po nating lahat yan. At naranasan ng church na to. Dahil nagsimula tayong zero, ang sabi nung iba, anong ibabayad ninyo? Sabi ko, kung ako magbabayad, wala akong ibabayad. Pero kung si Lord ang magbabayad, meron. Tama? Kung naniniwala tayo na ang Diyos natin mayaman, ang Diyos natin malaki, ang Diyos natin makapangyarihan, imposible na hindi niya isupply ang pangangailangan natin. Amen? Imposible hindi niya isupply ang pangangailangan ng church. Bibigay niya yan. Amen? Dahil ito kanya to hindi naman atin. So, kaya nga sabi niya, bigyan niyo po ako ngayon ng tagumpay sa paghiling ko sa hari at naway kabutihan ang maipakita niya sa akin. So, sige pa, patigisli. Ano sabi niya? Nang panahon Ang iyo, nagpagsilbi ako ng inumin ng hari. So, anong trabaho niya? Importante ang trabaho niya. Lahat ng iinom-inom hari, siya munang iinom. Di ba? Kapag may lason, mauna kang mamatay. Gano'n naman talaga eh. Kaya malaki ang bayad niya, kaya siya ay mayaman. Siya ay may kaya. Pero, tingnan niyo po, kayo po, gusto niyo ba maging leader? Gusto niyo ba maging buntot o ulo?
Di ba? Kung titingnan nyo, you are leaders in your own way. Kahit sa bahay, leader kayo eh. Di ba? Pwede kayong mag-leader sa mga kasama nyo. Pwede kayong maging leader sa tinitirhan nyo. Sa lahat ng paraan, tayo po ay may quality of being leader. Kaya tingnan natin si Nehemiah kung anong quality niya. Sabi po, his leadership style rooted in his deep faith in God provides valuable lessons for leaders today. So, meron siyang, ang leader style niya ay nakakabit sa kanyang malalim na pagkakilala at pananampalataya sa Diyos. Kung hindi niya kilala ang Diyos niya, hindi siya magiging ganyang katapat. Hello? Kaya nga, sabi, di ba, sabi ng Panginoon dun sa Matthew 11, kayong lahat ng mga nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Mag-aral kayo at pagagaanin ko kayo. So, ang paggaan ng buhay mo, depende sa pagkakakilala mo sa Diyos mo. Di ba? Kung kilala mong Diyos, eh yung Diyos lang na nakaupo, natutulog, or nakalagay lang sa isang tabi, eh, walang mangyayari. Pero kung kilala mo ang Diyos ay marunong gumawa ng malaking Diyos, na Diyos ng sangkatauhan, Diyos na tumubo sa atin, Diyos na gumawa sa atin, ay imposible na hindi pakinggan ang iyong panalangin. Amen? Amen. Ang good example niya sa kanya. Pero ano po ang unang quality para marinig ka ng Diyos, para maging mabuti kang leader, at maging mabuti kang lingkod ng Panginoon? Humility and servant heart. Okay, pakitaas. Pag-uwi niyo po, basahin niyo po yung istorya ni Nehemiah. Okay, sabi po, despite sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa Persian court, si Nehemiah ay nanatiling mapagpakumbaga, at ang tingin niya sa sarili niya, siya ay lingkod ng Diyos at ng mga tao. Ganyan ba kayo? Di ba? Ang puso niya, mababa ang tingin, nagpakumbaba siya. Alam niya na kung wala ang Diyos sa buhay niya, wala siya. Alam niya, kasi Hudyo siya, kaya kilala niya, ang mga Hudyo po, kung manalangin yan, umaga, tanghali, hapon, walang palya. Ganyan sila ka-dedicated sa pananalangin. Kaya sila, nakakausap nila ng Diyos niya at hindi sila napapagod. Di ba? Eh tayo nga, minsan, hindi na nga tayo nakikipag-usap at pananalangin natin kung kailan lang natin maalala, di ba? Hello? Alam niyo po ba sa ating kapanahonan, sila kasi lumuluhod pa sila umaga, tanghali, hapon. Nung panahon nila. Pero tayo, alam niyo po ba dahil tayo may tamang relasyon sa Diyos, every time na tayo tatawag sa Diyos, kahit nagtatrabaho tayo, kahit kumakain tayo, kahit anong ginagawa natin, di ba sabi? Whether you drink or eat, do it for the glory of God. Kahit anong ginagawa natin, pwede tayong manalangin kasi nga ang Diyos na meron na tayong direct connection dahil meron na tayong tamang relasyon sa Diyos na hindi natin kailangan dumaan pa kung saan-saan at kung kani-kanino. Hindi ba? Kaya nga siya, sa kabila ng kanyang komportabling buhay, nakita niya yung sarili niya na siya ay isang lingkod ng Diyos. Di ba? Sabi niya, kaya kusang loob niya na iniwan yung kanyang comfortable life to serve the needs of Jerusalem, exemplifying the qualities of a servant leader. So, iniwanan niya yung kanyang marangyang buhay. Maraming Kristiyano kaya hindi makapaglingkod. Ayaw nilang iwanan yung comfortable life nila. Kagaya nga pinag-uusapan namin eh. Kung tutuusin, you have enough time for God. Tama? Kaya lang, mas mahaba ang time nating mag-Facebook. Di ba? Makinig ng kung ano-ano. Makipagkwentuhan. Makipagchismisan. Di ba? Samantalang, ang hinihingi lang ng Panginoon, 10% ng time mo. Sa 24 hours, meron kang 2 oras na makipag-usap sa Panginoon. Hindi naman sinabi niya, diretso ka ng 2 oras eh. Pwede naman niyang 10 minutes ngayon, 10 minutes mamaya. Basta every time na, ang maganda sa ating kapanahunan, anytime you can talk to God. Kahit anong ginagawa mo, noon sila, hindi. Lumulod sila umaga, tanghali, hapon. Di ba? Meron silang pinupuntahang court kung saan sila mananalangin. Di ba? So, kaya po siya umalis din sa komportabling buhay. At
naglingkod siya sa kanyang bayan at sa kanyang mga kababayan. Kayo ba hindi nalulungkot pag naririnig ninyo yung balita sa Pilipinas? Hindi ba? Nakakalungkot. Isipin mo, bilyon-bilyon. Ang mga nakakalungkot pa, mga opisyal ng gobyerno. Tama? Yung mga binoboto natin. Hindi po tayo bumoboto, yung mga ibinoboto. Kaya nga dapat matalino tayo sa pagboto di ba? Mabuti kung maiboto mo katulad ni Vico Soto at saka ni Magalong. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kababayan ni Ate Sene yun, si Benji Magalong. Di ba? Sabi nga, ang Pilipinas daw ay aayos. Okay. Kung daw ang Pilipinas daw ay magiging maayos, kung dalawa lamang ang magiging presidente at kung si Benji Magalong at si Vico Soto. Pero matagal pa yon. Bakit? Kasi katulad ni Jeremiah, sabi nga meron siyang servant at meron siyang humility and servant heart. Number 2, meron silang courage and determination. Mahalaga po yan sa pagiging Kristiyano. Yung matapang kang ipaglaban at determinado kang gawin kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Amen. Hello? Sasabihin na naman nila, pastora, ikaw na naman sinasabi mo. Kaya nga, hinahamon ko nga sige nga, tingnan nyo kung kahit isang beses may absent ako, kahit isang Sunday. Kahit may sakit ako, nagtiyak darating ako pag kaya ko. Bakit? Because, nangako ako sa Diyos, nagagawin ko kung ano yung ibinigay niya sa akin. At pagka ikaw ay lagi nakahawak sa Diyos, bibigyan ka niya ng lakas. Di ba sabi nga, strengthening grace. If you always pray, malapit ka talaga sa Diyos. Di ba? Kaya ang sabi niya, meron siyang courage and determination bilang leader. So ano po? Sige, pakitaas Ate Kisli. Nehemiah faced numerous challenges, including opposition from enemies and discouragement from his own people. Hindi ba minsan mga kasama pa natin sa church ang gumagawa ng ganyan? Pero, desidido tayong ituloy at meron tayong katapangang gawin dahil ito ay ipinagagawa ng Diyos at hindi ipinagagawa ng tao. Kung tao lamang ang nag-uutos sa akin, bakit ko papahihirapan yung sarili ko, di ba? Yes. Dahil Diyos ang nag-uutos, kaya ako kahit anong gawin sa aking pigil, kahit siguro kung patay na ako, pwede titigil ako. Pero hanggang buhay ako, gagawin ko kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Amen? Amen! Praise God. Sabi po dyan, challenges, including opposition from enemies and discouragement from His own people. Minsan nga yung number 1 mong leader, yung pa yung na-membership yun sa iyo Di ba? Yes. So sabi, however, ganun pa man, he displayed immense courage and determination, refusing to be intimidated or deterred from his mission. Di ba naalala nyo kung sino pa yung taong inimbita mo't pinagkatiwalaan mo, yung pa yung tutusok sa likod mo? Hello? Amen. Ganun talaga yan. Dahil nandyan yan sa Bible, okay? Sabi po, ipinakita niya ang kakaibang katapangan at determinasyon para ayaw niyang siyang ma-intimidate or ma-deter from his mission. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos, hindi siya natinag. Ipinaglaban niya ng matibay. Tama? Nakaka-relate po ako dyan. Praise God. Hallelujah. Sabi po, may mission siya buuin yung pader para maprotektahan ng mga tao. Kasi during that time, yung city dapat naka-enclose siya ng pader para hindi ma-expose sa mga kaaway. Parang bahay natin, di ba? Ang bahay natin, gusto natin may bakod. No trespassing, di ba? Para ligtas. So, ganun din. Kaya nga sa ating buhay spiritual, kailangan natin ng prayer. Yun ang covering natin Ang Panginoong Jesus na nasa puso natin, yun ang ating matibay na pader at pundasyon ng ating buhay. Amen? Kaya po ang sabi diyan, His unwavering resolve inspired the people and keep the project on track. Yung hindi niya pabago-bago ng kaisipan ang nagresolba at na-inspire niya ang mga tao at naituloy niya yung kanyang project ng pagbuo ng pader ng dire-diretso. Tayo ba huminto? Di ba dumiretso din tayo? Kaya nga tayo malayo ang narating
Naalala ko tuwing after the anniversary, may nangyayari, di ba? After our, di ba sabi natin, ang saya for all the anniversaries that we have for 12 years, this is the happiest anniversary na naramdaman ko. Kasi nakaramdam ako ng contentment dahil nakita ko yung mga tao kung paano maging masaya, nakita ko paano nagbago ang buhay, kaya ako masaya. At yun, walang pwedeng umagaw sa akin. Hello! Praise God. Parang nga natin, Panginoon. Glory to God. Kung ang tingin ng iba, cheap lang yon, okay lang. Sa akin, hindi yung cheap. Malaking pagpapahala yun na hindi kayang bayaran ng kwarta, pera o salapi. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sige atin. So ano pa po? Integrity and accountability. Tayo ba may integrity sa sarili natin? Yung ba lahat natin sinasalita at naninindigan natin? Tayo ba'y accountable lahat sa ginagawa natin? Lagi nating tatandaan, lahat ng ginagawa natin, we are accountable. Tama? Sabi po ni Nehemiah, lead with integrity, refusing to take advantage of his position for personal gain. Di ba, minsan sabihin nila, di ba pastora ka, bakit nagsasabi ba, pwede po bang ganito? Dapat daw, hoy, diyan ka, ganito ka. Hindi ba dapat pag leader ka, lalo kang nasa ibaba? Kung gusto mo maging ganun ka, sa barangay ka pumunta. Tama? Kasi pag kumandidato kang barangay captain, ikaw masusunod kung anong gusto mo. Kaya nga pinag-usapan nga yan ang hindi tayo democratic government. Tayo ay theocratic government. Ang instruction natin galing sa Diyos pababa. Papaganyan. Hindi katulad ng tao sa baba nang gagaling paikot. Di ba? Kaya po magkaiba ang pagpapatakbo ng church at pagpapatakbo ng gobyerno. Kasi tayo, may pananagutan tayo sa Diyos. Pananagutan natin, we are accountable doon sa mission na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Maliwanag po? Amen. Hanggang alas 2 lang tayo, titigil na tayo. Okay. Kaya nga po sabi diyan, he held himself and others accountable for their action, ensuring that the work was carried out with honesty and transparency. Kaya nga po ngayon, naisip ko habang nagmumuni-muni ako ng mga nakarang isang buwan na yan, pagka may namamatay, we will assign somebody na siya ang nakakaalam. Okay ba yun sa inyo? Hindi ako. Para wala akong pinapaboran daw. Okay? Pangalawa, sabi, pati ba naman yung pagkukulekta sa patay, may papaborang ka pa? My God. Diba? And then, pangalawa, yung lahat ng may birthday, si Ate Nora naman naka-assign dyan Meron kang assignment. Gawin mo yun, lagay mo lahat yung birthday. Ngayon, okay ba sa inyo? Kasi napunta na tayo dyan Okay ba sa inyo na i-assign si Ate Dina na pag may patay siya ang kakausapin? Amen. Patay at buhay sa akin. Yan ang talaga with integrity at matapang, courage and determination. Di ba? May integrity at accountability. Accountable ka. Sabi, malalaman natin kung ano ibig sabihin ng accountability. Sabi niya, he refusing to take he held himself and others accountable for their action, ensuring that the work was carried out with honesty and transparency. Bisa nga naisip ko, kailan ba ako nag-take advantage sa posisyon ko? Di ba? Naisip natin yan At kailan ba ako nakinabang doon sa ating paglilingkod na ginagawa? Yes. Ang pakinabang ko galing sa Diyos. Amen. Pero hindi ko kinuha sa inyo. Hello? Amen. Siguro ako lamang yung pastor na hindi kumukuha ng katulad ni Nehemiah. Si Nehemiah, hindi siya kumuha ng sweldo niya. Hindi siya kumuha ng parte para sa hari. Lahat personal niya. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, basahin nyo yung Nehemiah. Sabi niya, 150 ang bisita niya araw-araw, nagpapakain siya, hindi siya naubusan. Bakit? Kasi nga, sinusupply ng Panginoon lahat ng pangangailangan niya. Amen? Amen! Glory to God. Sabi po, ensuring that the work was carried out with honesty and transparency. His moral character and consistency earned him the respect and trust of the people. Kaya trusted siya, nirespeto siya,
Kasi ginawa niya yung tungkulin niya ng buong puso't kaluluwa. Hello? Kaya niyo ba yan gawin? Amen. Pag sa Diyos yung gagawin yan, pagpapalain kayo ni Lord. Amen. Sabi po, kaya nga nilagay ko dito, 2 Chronicles, sabi ni Josaphat, nung siya nagtayo ng mga hukom. Parang katulad din natin, mga leaders, di ba? Anong sabi? Mahal kayo sa Panginoon at umakat kayo ng mabuti dahil hindi pinapayagan ng Panginoon ang ating Diyos ang kawalan ng katarungan, ang paghatol ng may pinipilingan at ang pagtanggap ng asunod. Okay, ngayon alam nyo na, na kapag may kinikilingan ka, may pananagutan ka sa Diyos. Eh kung lingkod ka ba ng Diyos, magagawin mo ba yan? Kikilingan mo yung isa. Kikilingan mo yung isa. Dahil malapit kay pastora, uunahin ko munang ito ang bigyan ng ano. Siyempre, kung sinong unang namatay, yun muna. Pangalawa, sunod-sunod eh. Alam nga namang, unahin mo yung huli. Di ba? Hindi mo kumamatay na yan. Huwag na focus. September naman yun ba? Praise God, hallelujah. Kung pwede nga lang, Ate Dina. Di ba? So, oo, tama. So, pag basahin nyo na lang yung Nehemiah 5:14 and 19 kasi sabi ko ang alas lang tayo. Di ba? Sabi, lahat ng gagawin natin, kinukonsider natin lagi, ito ba'y nakakalikod sa Diyos? Kasi gawain natin sa simbahan, sa Diyos yan eh. Hindi naman personal yan eh. Di ba? Kaya lahat ng gagawin mo, lahat ng, yung ibig sabihin niya, lahat ng gagawin natin sa simbahan, pag-iisipan natin, kalooban ba ito ng Diyos? Ito ba ay tama? Ito ba ay according to the Word of God? O ako lamang ang nagsasatisfy dito sa ginagawa ko? Alam niyo po ba, pag naging sa Diyos at naging pastor na kayo, patay na ikaw eh. Wala, yung lahat ng gusto mo, wala na. Yung gusto na lang ng Diyos ang gagawin mo. Yes. Mawawalan ka na ng, di ba sabi nga, dapat, at lahat ng Kristiyano, nung kayo inilubig sa tubig at kayo itinaas, namatay na kayo sa buhay niyong luma at nabago na kayo sa bagong buhay kay Kristo. Kaya yung mga yan, yung mga pagsuhol-suhol, yung may kinikilingan, yung pagnanggap ng suhol, at paghatol sa kapwa, wala na yan. Pero kung ganyan ka pa rin hanggang ngayon, siguro questionable yung pagiging Kristiyano. Yes. Di ba? Dapat kasi wala ka na niyan eh. Sabi na, praise God. Oh, don't say bad word. You're in the church. Praise God. Hindi, don't joke. Yun ang hinahanap yan sa iyo. Okay, ano po pa? Yes, diba? Una, meron siyang servant heart. Pangalawa, matapang siya. Pangatlo, may integrity. And pang-apat, prayer and dependence on God. Yan ang matibay na angkla ng ating buhay, panalangin. Okay, pakita sa Ate Kisli. Sabi po, as soon as you begin to pray, basahin natin sa Daniel. Sabi po ng Daniel 9:21, 23 lang po yan, sorry, hindi ko na puro yung 21. As soon as you begin to pray, God gave you an answer for you are. Oh, ano daw kayo? Basahin, Ate Dina, basahin yung dalawa ni Ate na Belgian. Prayer and dependence on God. Okay? Ano sabi? As soon as you begin to pray, sabi ng Panginoon, God gave you an answer, for you are a precious treasure to God. alam mo ba, Ate Maripen, na ikaw ay precious kay God? Kaya hindi pwedeng hindi tutugunin ang iyong panalangin. Hello? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, you are precious to God. Kasi sabi nga, nung pinili tayo, naging precious na tayo. Amen? Kaya kakaiba tayo. Kaya nga sabi, kakaiba tayo eh. Di ba? At tingnan nyo, now, carefully consider the message and understand the revelation of God. Saan ba galing ang vision? Sa Panginoon. Kaya tayo, pag binibigyan ng vision, kasi pag may ginagawa tayo para sa Panginoon, binibigyan na tayo ng vision kung anong gagawin. At yung lahat na ibinibigay sa atin, inuunawa natin, at ibinibigay nating mensahe sa mga tao. Ganyan po ang pagiging lingkod ng Diyos. Huwag niyong mamaliitin. Kasi kala nung iba parang cheap lang. Kaya tuloy ang buhay nila, nagiging cheap. Di ba? Kasi kusi-kusi. Sabi nga ng mga Italiano. Kasi kung, di ba sabi,
yung taong pabago-bago ang isip, huwag umasang makakatanggap. Dahil ang katulad na parang alon sa dagat. Hindi niya alam kung ano ang kanilang gusto at kung saan ang gusto nilang puntahan. Dapat you are firm. Di ba kaya nga sabi, with integrity. Kaya ako, alam niyo po, I'm so blessed today. Blessed ba kayo? Kasi ilang araw ko yung inaaral, tuturo ko, hindi ko na ituro, ngayon ko lang na ituro. Praise God. Ngayon lang inalaw ni God. Bless din po kayo sa financial. Praise God! Hallelujah! Aray ka! Praise the Lord! Gusto ko sabihin, praise the Lord! Di ba? Hoy, ano naman yun, nadugod pawis naman natin yan. Praise God. Okay. Sabi sa 2 Corinthians, sa ating kapanahonan, nung buhay ni Pablo, tingnan nyo ha, ano sabi rito? Basahin nyo. Sige, basahin nyo. Upang mapakita na ang walang pagkakirin ko ay mula sa Diyos at hindi mula sa akin. Kami na ang pagpapayat sa atin, ngunit hindi kami natutulog. Nalilito, ngunit hindi naglulupay-pay. Pinag-uusig, ngunit hindi pinapayaan. Pinapapagsak, ngunit hindi nawawasak. Dala-dala namin sa kasawalan ang makakaya ni Jesus. Huwag maaayain din na may taas ni Kristi. Ang aming katawan ang buhay ni Jesus. Tama ba yan? Naranasan ba natin yan? Sabi nga ni talagang sobrang dinaanan niya eh. Dudrog na ang pakiramdam pero hindi pa rin siya bumagsak. Dahil mahal ka ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kaya, yung mga nangyayari niyan, hanggang doon na lang tayo. Aralin natin yung spiritual significance for believers. Ano po yung kaugnayan ng buhay ni Nehemiah sa buhay natin ngayon? Ngayon, may napansin ba kayo? Pag ang itinuturo natin under grace, nababago ang tema ng pagtuturo sa grasya at sa Old Testament. Tama ba? Kasi sa Old Testament, palaging mayroong parang may paninisi, kailangan kang ganito, kailangan kang ganon. Sa Diyos, sa grasya, walang ganon. Diba? So, did you learn something? Amen! Natutuwa po ako, bakit ako blessed? Kasi yung ating pinag-aralan na eksakto doon sa mga patotoo nila. Tama ba? Alam niyo po, dyan po natin malalaman. Sa Diyos, walang aksidente. Hindi aksidente na narito si Ate Mariping ngayon. Yan ay kasama sa plano ng Diyos. Di ba? Tama, kuya? Kasi, ang Diyos po ang nagpaplano, hindi tayo. Kaya lahat ng nangyayari sa buhay natin, ino-ordain niya ng Panginoon. At kung may nangyayari mang negative, alam po ang result noon magiging positive. Kaya sabi ko nga, there is no such thing, negative, everything will become positive. Okay. Pwede po tayong tumayo at tayo manalangin. At ngayon pong araw na ito ay Holy Communion dahil for Sunday, aalalahanin natin ang kamatayan ng ating Panginoon at ang kanyang muling pagkabuhay. So sa tinginawi, yung pong elemento, yung pong tinapay, simbolo ng katawan ng ating Panginoon, at yung pong alak ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Yung katawan niya na nabugbog, para po sa kagalingan ng ating mga sakit, karamdaman, at lahat ng meron tayo sa ating katawan. At yung pong dugo ay simbolo, yung pong alak ay simbolo ng kanyang dugo na siya naglinis sa atin. Nung nabubuo ang dugo niya sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay nilinis na niya, pinatawad niya tayo, tinubos tayo, at ibinalik tayo sa ating original position sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya ngayong umaga, gagawin po natin ang komunyon bilang pag-alaala sa ating Panginoong Hesus. Awitin po natin to habang dinidisibute ni Ate Lolito, ni Ate Dora. Tinapay ng buhay, kanin mo, maibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, mag-isa. Nagawang nangayugan,
inumin mo. Makibahagi ito ang saro ng bagong iba. Inumin mo, mag-iisa. Yan ang subo, lumaalam upang ikaw ay lumingin. Yan ang subo ni Cristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay lumingin. Tas po natin ang sinapaya tayo po manalangin. Sabihin po natin sa Panginoon kung ano yung inyong kahilingan, kung ikay may sakit at karamdaman, kung gagawin mo to ng buong puso, pagagalingin ka ng Panginoon. So itas po natin ang tinapay. Glory to God. Hallelujah. Lord, salamat po sa kagalingan ng aking katawan, sa mga latay mo, pinagaling mo na ako. Ano man po ang aking karamdaman, inalis mo na po ito sa aking katawan. So kainin po natin ang tinapay ng sabay-sabay. Glory to God. Hallelujah. Ngayon din naman, dinampot niya ang saro at ang sabi niya, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Ito po ay nagsisimbolo ng kapatawaran na nilinis mo na kami. Simula ng kasalanan namin noon at hanggang ngayon, kami po ay pinatawad mo na. Kaya kami po ay malinis na at kami nakakaharap ng diretso sa aming Panginoon para po ang panalangin namin marinig niya ng agad-agad. Kaya Panginoon, salamat po. Sabay-sabay po natin inumin ang alak. Salamat po Panginoon sa kapatawaran. Salamat po Panginoon sa kalusugan. Salamat po sa lahat ng pagpapalang idinulot mo sa pamamagitan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo. Patuloy natin yung purihin ng Panginoon. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mga kaluluwang naririto ngayon. Panginoon, tunay nga na napakabuti mo sa bawat buhay ng bawat isa. Ano man po ang mga pangyayari, ano man po ang mga nangyari, Panginoon, ito po ay kinakalimutan na namin, Panginoon. And we will start a new life starting this hour onwards. Panginoon, bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong mapangunawa, at higit sa lahat, pusong handang umabot at pusong handang tumulong at umalalay sa aming kapwa. At simula ngayon, Panginoon, bigyan mo po kami ng pusong nakahandang tumulong, nakahandang mag-akay, at higit sa lahat, Panginoon, maunawaan namin ang kahalagahan mo sa buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, salamat po at sa umagang ito, idinideklara ko po ang pag-ibig ng Ama ay sumaaming lahat, ang mayamang grasya ng anak at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumaamin po lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, hallelujah. Jesus, salamat. So, dadako po tayo sa offering.